Nawala agad yung winelcome mo si Abib. Sabi ko po, ang hirap palang maging nanay. Feel na feel ko na kanina, nagluluto ako ng spaghetti na dalawa yung napakalaking lutuan. Ganun pala kayo nung dati. Ganun po kayo. Grabe. Parang kasi ang pinakamarami kong spaghetti na naluto dati, 1 kilo lang eh. Ngayon po, 3 kilong spaghetti. Paano pala ginagawa yun? Tapos ang saya, ito lang nga po kasi kaninang umaga, ayaw sayang wala si Ate Inday. Dalawa lang kami ni Ate Inday sa kusina hanggang sa dumating na yung mga Mars. Ganun po pala yun. Pag dumating na yung mga friendship nyo, tapos tsikahan kayo magtusok ng hotdog sa barbecue stick. Ganun yun, no? Na-experience ko po kanina. Hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi ko alam talaga. Kasi parang, alam, po. Kaya nga, mixed emotions, parang dati po ako lang yung pinagpa-party. Naalala ko pa po dati yung tatay ko. Dito lang po kasi, di ba? Tapos lagi pong may trapal kasi baka umulan. Tapos yung mga balloons pa po noon, di ba yung in-order na, yun po yung gusto ko sana, yung helium, yung metallic, tapos nakalagay, happy second birthday, tapos may stamp ng mukha. Ganun po sana yung orderin sana. Kaso alam niyo po ba, na grabe, buong magdamag kami ni Mama naloka. Kasi, nandito na po kami ni Gano ng Friday dahil may emergency kami sa bahay. So, kailangan ko lang i-evacuate ang little prinsesa. So, dito po kami nakatuloy kay Mama. And then, kahapon, sabi ko, sige na nga, magde-decor na ako para hindi ako masyadong losyang pagdating ng Sunday. So, kahapon po, nagpalo po kami ng, nagpalo po ako, sorry, nagpalo po ako ng balloons. Naka-decorate na. Yung mga silya po nyo na yan, may mga balloons na yan, nandito yung mga balloons. And then, pagdating po ng gabi, saan ako dapat pumesto, Kurt? Okay lang ba dito? Dito. Ay, kabilang mo. Hello. Ayun. Okay, sorry. Pagdating ng gabi, mga 9 p.m., si Gami po, inatake ng ubo. As in, non-stop. Wala po, hindi siya lumalabas dito ha. So alam kong hindi siya na-virusan or nahawaan kasi si mama ako, tas si ate lang naman po yung nandito. Talaga pong non-stop. As in, walang tigil yung ubo niya. Wala, as in, talagang tuloy-tuloy. Hanggang mga 3 past. So, hindi po kami makatulog ni mama lang maayos. Nakatulog siya ng mga 3 past nung nag-milk siya. Tapos nagising siya ng 5. Ubo-ubo na naman siya. Tapos na-realize namin, ma, hindi kaya dahil dun sa powder ng balloon? Grabe, kaya po, yung lahat ng nirecorate, pinagbabato po namin dyan sa bintana. Nakakaloka talaga. Haggard na haggard po talaga yung mama ni Gami. Bakit ba kasi dito siya nag-birthday at si Jollibee na lang para lalabas na lang yung mascot eh, di ba? Ay nako. Tapos, buti na lang po. Ako yung magtuturo ngayon kasi niremind ko na naman po yung sarili ko. God is able. Kaninang umaga talaga, promise ko makita niyo po kami, yung mga balloons nagkalat dyan sa baba. Sabi pa ni mama kahapon, anak, saan ka ba bakit nandito yung decor natin? Hindi ba dapat pati sa baba de-decoratean? Sabi ko pa, nandito sa taas yung may birthday. Yun pala, ibababa ko rin palang lahat. Nakakaloka talaga tong anak ko na to. Anyway, so yung topic ko po, na para sa akin din talaga, ay God is able. Isang verse lang sana yung gusto kong puntahan ngayong araw na to. Ito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ito pong context ng 2 Corinthians chapter 9. Ito po ay sinulat ni Pablo, ni Apostle Paul sa Church of Corinth kasi 'di ba ang hilig niya, ang dami niyang laging mga letters sa churches. And itong specific na text po na to about to sa giving or sa tithing nila. Pero i-out of context ko po tayo ngayon kasi hindi natin babasahin yung buong chapter. Let's focus po dito sa isang verse na to. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Ilan yung all na nabasa natin? All grace, all sufficiency, all things, all times. Ang dami. 4. Yun yung sinasabi dito ni Apostle Paul. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is yung provision ng God. Ang provision po ng Diyos, God's provision starts with Him. Sabi sa first part nitong verse, and God is able. Sa Diyos po nagsisimula lahat. Walang requirements para magkaroon ng provision ang God. Sa Kanya, nagsisimula ang lahat. His provision is greater.
Greater than anything else, greater than the material things, sa mga bagay na nakikita natin, nahahawakan natin, and greater sa mga bagay na hindi natin nakikita. Because ang provision niya is grace. Lahat daw ng grace. All grace. Abound to you. Yan ang provision ng God. God's provision starts with Him and is greater than anything else. His provision is consistent. Hindi po ito kung nasa mood lang ang Diyos na mag-provide sa atin ng grace. Parang hindi ako nagbabasa ng notes, kaya ang bilis ko tuloy magturo. Teka lang, babagalan natin ng konti. Hindi pala naka-open yung notes ko dito. Sorry po, wait lang. So, ulit. Wait natin ng konti. Baka kasi may nakakaligtaan ako. God's provision starts with Him. Kapag ka po sinasabi natin na it starts with God and not in us, ibig sabihin, our sufficiency relies on God. Hindi po ito nakabase sa dami ng blessings na gusto mong matanggap. Kung hindi, nasa dami ng blessings na gustong ibigay ng God. Hindi ito hello po, Tita Sally at Tito Lando. O, di ba? Nawala ang anak, dumating ang dalawa. Ang pagiging confident natin sa provision ng God ay magsisimula sa Kanya. Hindi, 'di ba kailan lang tayo last week lang po ba natin pinag-usapan? Ay hindi. Sa fellowship ni Tita Dulce, yung creation ng God. Kung paanong, pag tinignan mo ang creation ng God, wala kang masasabing pangit. 'Di ba? Pero hindi po doon nakabase ang provision niya eh. Hindi rin sa creation niya eh. Dahil ang creation ng God, nasisira ng tao. 'Di ba? But it starts with Himself. And ano yung next natin? His provision is greater. Itong greater na sinasabi po dito, itong grace na sinasabi dito, ito yung enabling power ng God. God's enabling power. Ito yung sustaining help na meron ang lahat tayo. Lahat tayo ay kayang bigyan ng Diyos. At ito po ay hindi maliit na, 'di ba, naririnig po ninyo. Huwag niyo na lang papansinin si Gami. Yan niyo lang po siya. Mawawala din yan, pagagalingin niya ni Ama. Minsan, ang itsura nitong grace na pinag-uusapan natin, hindi siya yung big thing na parang, wow, talagang miracle. Hindi siya laging si Gami. Hindi siya laging ganitong form. Hindi siya yung parang may announcement na, wow, ito yung gawa ng Diyos. Hindi po laging ganun. Kadalasan yan, ito yung mga bagay na maliliit na hindi natin napapansin. Strength for the day. 'Di ba? Paano nga naman kaming makakasurvive ng nanay ko na 2 oras yung tulog, naghalo pa ako ng 3 kilong spaghetti. Buti na lang talaga may mga taga-chop, no? Dati siguro kung kayo lang, ang hirap po talaga mag-isa. Ito yung kapayapaan sa kalagitnaan ng si Tito Edwin, 'di ba? Nasa gitna po sila ng grabing tinding gera, literal na gera. Pero si Tito Edwin, makikita mo na sa fellowship, nakikinig. Ito po yung grace na sinasabi ng God. Yung unexplainable na peace. Tayo ba, kung tayo nasa kalagayan ni Tito Edwin, makakapag-isip pa ba tayo ng maayos? Nung tinawag siya ni Tita Dulce na, sino po yung, si Tita Dulce, no? Na sinabi niya, Brother Edwin, baka gusto mong mag-share. Napaisip ako, sabi ko, kung ako kaya, makakapag-share pa kung may nagpuputukan sa labas namin. Pero ito po yung grace ng God. Ito yung grace na pwede tayong magpatuloy sa buhay natin dahil kasama natin ang Diyos. Ito po yung provision na yun. It is greater than anything else. Ang dami nating nakikita na parang kahit tayo sa sarili natin, nare-realize natin na sobra na. Ang dami kong damit, ang dami kong sapatos, ang dami kong bag. Sobra. Pero yung grace po ng God, sobra pa. Bakit tita? Natamaan ba kayo? Madami-dami, tapos masabi mo wala kang masuot. O kaya yung damit mo kaya nasa cabinet pa, tinatabi mo kasi gusto mo, ay, pag pumayat ako, papayat pa ako. Dito lang yun, huwag mo nang ipamigay. Higit pa po doon yung grace of God na ating pinag-uusapan. Ikaw yun, Tweng. Yung mga binili mo kasi sale tapos one size down. Sabi mo, papayat naman ako eh. Di ba? Ito po mga bagay na to. Ito yung mga sobra-sobra sa buhay natin eh. Kailan tayo nagkulang? Kailan tayo kinulangan? Kahapon po sa fellowship namin with Tita Gil. 2 nga lang pala kami, by the way, shout out sa mga youth. Inindiyan nyo si Tita Gil kagabi. Pero, ang nag-attend is kami ni JA. Tapos pinag-usapan namin how pagka kasi bagong kasal ka, parang
Ewan ko po kung ako lang, correct me if I'm wrong. Pero feeling ko, pagkakakasal mo lang, parang lahat ng challenges magkakaroon kayo. And I think, in my opinion, dahil ang marriage ay blessing ng God, feeling ko tinitira ng kalaban yan eh. Kasi ayaw niya yun eh. 'Di ba? So yung start lagi ng married life mo, medyo struggle. Sila Jay po nandun sila sa struggle na yun. Medyo nakakaangat na kami ng isang step. Kasi itong batang to nandito na sa bahay. Pero nung nag open up si Jay kahapon kay Tita Gil, parang yun yung nare-realize ko na if bagong kasal ka, talagang yung kalaban, sisirain agad yung union niyo with, yung covenant niyo with God. Di ba? And, na-mention niya na despite dun sa lahat ng paghihirap nila, parang never naging, kahit hirap na hirap ka, never silang kinapos. Ayaw ko kung tinutukoy niya financially or emotionally or mentally. Pero kailan tayo kinapos? Sa totoo lang, kung kinapos ka ng pamasahe, nakarating ka pa sa paroroonan mo. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi ka kinapos. Kung kinapos ka ng kain mo kasi gutom na gutom ka na, anong oras na ba? Maaga pa, may time pa ako. Maaga pa ako, 11:26 pa lang. Kung kinapos kasi nasabi mo, mamamatay ka na sa gutom, namatay ka ba? Hindi, di ba? Never kinapos ang God. Kasi ito po, never tayo kinapos dahil ang God natin ay hindi kinakapos. So, His provision is consistent. Gami, huwag ka masyadong makulit. You listen to mama. Sinisermonan kita. Para sa'yo to hanggang pagtanda mo. Char. God's provision is consistent. Having all sufficiency. Anong ibig sabihin ng all sufficiency? Di ba all is a big word? Ibig sabihin all, lahat, walang kulang, 100% yan. Having all sufficiency in all things. Anong ibig sabihin nun? At hindi lang po doon nagtatapos, at all times. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, God is able to make all grace abound. Ang galing, no? Because God is the source. Hindi tayo kakapusin yan, anak. Alam mo, madami pa doon sa likod. Minsan, kapag ka lahat ng bagay parang feeling mo against na sa'yo, yung tipong mahirap, ano yung kasabihan po nila, mahirap lumangoy ng pasalubong sa alon. Ano po ba yung kasabihan na yun? Ano, pasalungat sa alon? Yung feeling mo, dala mo na talaga lahat kasi hirap na hirap ka na sa buhay mo. And again, ito po, ang paghihirap, ang struggle sa buhay, walang measure yan eh. Hindi natin pwedeng sabihin mas naghihirap si Tita Mers ngayon kesa sa akin. Mas naghihirap si Ninang Leng ngayon, mas mahirap yung kalooban niya kesa sa akin. Or mas nahihirapan ako kesa sa inyo dahil ang hirap ng pinagdaanan namin sa anak namin. Walang measure po yun. Pag nahihirapan ka, nahihirapan ka. Hindi tinatanong ng God kung gaano ka ba naghihirap. Pero isa lang po ang malinaw. Even if naghihirap ka, at all times, in all things, you have all the sufficiency to make, because grace of God abound to you because He is able. Ang sarap basahin ng pabaligtad, no? Kailan ba talaga tayo, tipong hindi mo talaga kinaya? Wala pa. Kasi nga, buhay pa kayo, andito pa tayo. Lumalaban pa tayo. At hindi tayo sumusuko sa laban because God is with us. His provision is consistent at all times and in all things. And last, His provision has purpose. Hindi po doon nagtatapos. Hindi dito sa at all times. May reason kung bakit hindi kinakapos ang Diyos sa atin. Because so that you may abound in every good work. Ano po ibig sabihin ng good work? Hindi ito yung bara-bara lang. Hindi ito yung, sige, bahala na. Hindi ito yung matapos ko lang. But in every good work, meron na tayo, binigyan na tayo ng Diyos ng capability, ng abilities, ng lahat ng ating kakailanganin sa lahat ng pagkakataon so that we may abound in every good work. Bakit kasi English yung binabasa natin? Babasahin ko po sa Tagalog. 2 Corinthians chapter 2 verse 9, 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo saan?
para sa mabubuting gawa. Hindi po sasagana yung pera daw natin, ha? Hindi sasagana yung mga material blessings na bakit sila, hindi naman sila sumasamba sa Diyos, pero bakit ang gaan ng buhay? Sana nepo baby na lang ako. 'Di ba? Sana anak na lang ako ng mga gumagawa ng kontraktor. Hindi po 'yun yung sinasabi sa atin eh. Ang sinasabi po sa atin, para tayo ay sumagana sa mabubuting gawa. How much greater pa ang hihilingin natin kung sa mabubuting gawa tayo sumagana? Di ba nakakapagod gumawa ng mabubuting bagay? Oo. Pero nakakapagod din gumawa ng masasama. Saan ka pa? Siyempre, doon ka na sa mabubuti. Kung parehas lang nakakapagod, di ba? Hindi, joke. Pero, ito po kasi yung sinasabi sa atin. Napakalino, isang verse lang po yung binabasa natin na kapag ka po na-realize natin na it starts with God and His provision is grace and that it is consistent through our life, we may abound in every good work. Hindi tayo mapapagod. Sa kasamaang palad, mas nare-realize po ito ng mga taong talagang napaka-dedicated na pumunta sa mga Quiapo festival, yung mga sakristan kung tawagin, mas dedicated sila sa service nila sa Diyos eh. Ito pong chapter 9 ng 2 Corinthians, it's about giving. Pero nga, kaya isineparate natin tong verse 8 na to, it's all about us giving back to God. Kasi ibinigay niya na pala lahat. Ngayon, paano natin maibabalik sa Diyos? Yun po yung lagi namin tinatanong din. Alam niyo na tong kwento na to, pero the moment na lumabas si Gami sa akin, at feeling ko hindi na ako iyak pag kinuwento ko. Kasi, mahabang kwento po yung panganganak ko, di ba? Pero si Arjun kasi, late nung sa delivery room, 2 beses ko lang po pinush si Gami. Yung unang push, promise kitang-kita ko talaga yung ulo niya lumabas. Tapos yung pangalawang push, yung katawan niya na. Yung unang push, wala pa po dun si Arjun. Pero nung pangalawang push, dumating na siya. Nabutan niya yung pangalawang push. Tapos nung narinig namin umiyak si Arjun, nag-pray siya talaga agad. Nung narinig ni Arjun na umiyak si Gami, umiiyak din siya eh. Binuking. Nung narinig po namin umiyak si Gami, nag-pray siya talaga agad. Tapos, ang prayer niya, Ama, binabalik po namin sa inyo itong batang to. Ngayon, ang question ko ganun na ngayon, Ama, paano ko ibabalik sa itong batang to? Kasi ang kulit-kulit na niya, talaga guys. Parang may mga time na parang, anak, malapit na talaga tayong mag-away. Kasi, marunong na talaga po siya mag-no. Pero, yun yung laging question ko kay God. Minsan kasi ang dali sabihin na ibabalik ko lahat sa Diyos. Paano? Paano natin binabalik nga ba kay Ama yung mga nararapat ibalik sa Kanya? Paano natin binabalik yung talent natin sa God? Kapag ka ba tayo ay nagpe-praise and worship, tapos binigyan Kanya ng talent sa pagkanta, talaga bang binabalik mo sa Diyos yung talent na yun? Kapag ka ba tayo ay binigyan ng Diyos ng talento na makipagkapwa-tao, tapos sineserve mo yung tao na gusto mong iserve, talaga bang para sa Diyos yun? Kapag ka ba tayo binigyan ng God ng gift of healing, gift of teaching, lahat ng klase ng gift, binabalik nga ba talaga natin sa Diyos yun? Paano natin ibabalik sa Diyos? It's all a matter of the heart. 'Di ba? And kapag ka hindi maayos yung puso natin, ang puso natin hindi po ito na tinutukoy sa Bible. Ang puso natin ay yung utak natin. Hindi naman marunong mag-isip yung puso natin na yan eh. Ito, wala yan. Buhay lang natin to. Ang puso na sinasabi sa Bible, pag tinranslate natin yung original Greek and Hebrew text, ang isip, yung isip natin, paano natin naaayos? Every Sunday po, tuwing mga 10:30 a.m. hanggang mga 11:45. Pero pag nag-exceed na po ng teaching na 11:46, ayaw na po ng isip ko. Tuwing kailan natin naayos yung isip natin? Every time na humiling tayo sa Diyos, Ama, tulungan niyo po akong i-renew ko yung mind ko kahit napakagulo po ng mga nangyayari. Again, iba-iba po tayo ng circumstances sa buhay. At iba-iba tayong klase ng tao eh. At iba-iba kung paano natin hinahanda lahat ng bagay. Pero iisa lang po ang Diyos at iisa yung ability na binigay niya sa atin to renew our mind. By then, tsaka lang natin mababalik sa Diyos lahat. At kapag ka po binalik natin sa Diyos, tingin nyo ang God lang ang masaya? No. Kapag ka po tayo ay nag-offer ng talagang praise and worship sa God, ano yung nakalagay dito sa lyrics ng kanta natin kanina?
O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Kung binigay mo yung lahat ng yon nung umaawit ka sa Diyos, hindi ba parang napakasaya ng puso mo? Overwhelmed ka? Kasi nagpapasalamat tayo sa sukdulang biyaya ng Diyos. Ano pa yung inaawit natin kanina? Sapat na at higit pa. Kung tayo po nakakabalik tayo ng papuri sa God, ang dali pag Sunday. Pero pagkaharap mo na yung boss mo na ini-stress ka everyday, di ba parang paano kayo babalik sa God yung papuri? Sige ama, tulungan mo muna ako sa problema ko, tapos sa'yo na ako. Parang ganun na lang gusto natin gawin eh. Yun yung struggle natin. Pero hindi po every Sunday lang binibigyan tayo ng provision ng God, ng grace niya, kundi all times. Ngayon, pupuntahan po natin ang buhay ng isang napakagandang ehemplo. Si Daniel. Kilala niyo po si Daniel? Si Daniel po, hindi na natin babasahin lahat. Pero sige, isi-skip ko na to para kukwentuhan ko na lang kayo. Tapos makikinig po kayo. Yeah! Naging bata. Si Daniel po, siya ay nagkaroon ng napakahirap na buhay. Nung bata pa lang siya, kasi ang mga hari noon, parang gusto nilang kumuha ng mga kabataan, tapos parang imamigrate nila dahil nagkaroon ng bagong, nung time po kasi ng mga prophet, may mga sakop-sakop pa yan eh. Mga inaano ng mga bansa. Parang sinakop ng bansa na to, kaya kukuha siya ng tao dito at maging alipin ganyan. Si Daniel po, isa siya sa mga pinili ng hari bilang binata at dinala sa ibang bansa. So, kinailangan niyang mag-aral ng panibagong language, kinailangan niyang mag-aral, makisama dun sa mga bago nilang kultura. Ang dami po niyang na-feel na pressure. Plus, naging pa siyang isang propeta. Ang mga propeta po nung time nila, pag nag-start tayo magbasa ng Book of Prophets, marirealize natin na talagang tao tong mga to. 'Di ba? Alam niyo po 'yan sa mga nakakabasa, may mga propetang sinasabi, sana pinatay mo na lang ako. 'Di ba? Si Elijah, a great prophet. Tapos sa dami ng miracle niya, ni isa walang naniwala. So syempre, feeling niya wala siyang kwenta. Sinabi niya na, sana pinatay mo na lang ako. Parang gano'n. Hindi naman gano'n mismo yung wordings niya. Pero technically, sinabi niya na sana namatay na lang ako. Kasi yung purpose niya hindi niya nagawa. Si Jonah, si Daniel po, of course, dahil alam niyo yung mga kwento na to nila Elijah, mga nauna to Nung time niya, for sure, may pressure po siyang nafe-feel. At nandun siya sa ibang bayan. 'Di ba? So si Daniel po, lumaki siya, binata na siya umalis sa bansang pinanggalingan niya. At very dedicated po niyang isang Israelite na talagang 3 times a day, yung prayer na inaalat nila na 3 times a day, religiously and consistently, ginagawa niya talaga yon. At dahil sa pagiging consistent niya, ano po ang nangyari? Ang daming, punta po kayo sa inyong mga Bible, at basahin natin yung Daniel 6. Hindi ko na pinuntahan yung Daniel 1 ha. Kinuwento ko na lang po sa inyo yung Daniel 1 to 5, summary. Pero ngayon pupunta tayo sa Daniel chapter 6. Andiyan na po kayo. Feeling ko alam na alam po ng mga ninyo ito, yung kwento na to. Si Daniel, andiyan na po kayo sa chapter 6 ha. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari. At isa dito si Daniel. So isa daw po siya doon sa 3 leaders. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala. So siya yung naging leader of the leaders. Nakakasunod po tayo sa kwento? At sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala. Saan? Sa buong kaharian. So, hindi lang po siya naging leader of the leaders at nung 120, kundi buong kaharian. Kaya, verse 4, ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon, eto na,
ang climax ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang wag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. In short, nainggit ang dalawang leader at saka yung ibang mga pinuno. Ngunit, wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong mabibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanilang Diyos. O, di ba? Pinagkaisahan po nila, nagkaroon sila ng group at sisiraan nila si Daniel dahil ayaw nilang maging pinuno ng buong kaharian eh. Kasama lang nilang naging leader dati, bakit ngayon magiging leader siya ng lahat? Di ba? Verse 6, nagkaisa silang humarap sa hari, sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami po mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po ay ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leyon. Kaya mahal na hari, magpalawas po kayo ng ganong kautosan at iyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi magbabago ni mapapawalang bisa. Siyempre, hari, at parang pinapakain nila ng pride. Dapat ikaw lang yung pupurihin, ikaw lang sasambahin, walang mananalangin sa Diyos kundi sa'yo lang. Yun yung sinabi ng mga nainggit kay Daniel. At ano daw ginawa ng hari? Hindi, natatakot ako sa Diyos ni Daniel. Hindi Anong sinabi sa verse 9? At ganun nga ang ginawa ni Haring Dario. So katulad po ng description ko kanina, si Daniel ay very consistent sa kanyang paniniwala. Dahil siya ay tapat sa kanyang Diyos. Verse 10, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang ganong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. Ito po ay talagang ito yung kanilang nakagawian bilang mga Israelites. Nakaharap sila sa bayan ng Diyos sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit, eto na, may CCTV nung mga time na to. Binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtipay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao, liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leyon at sinumang lumabag dito? Napaka-cute talaga, no? Yung mga CCTV nyo po ba nagsasalita din ng ganyan? Sana yung mga CCTV ngayon, ganyan, no? Hindi ba may pumapasok sa bahay nyo? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi magbabago ni mapapawalang bisa. Sinabi nila, verse 13, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa nga po manalangin yun araw-araw. Nakakainis, no? Ang sarap sa pagsusuntukin. Nang malaman ito ng Haring Dario, nabalisa siya. Siyempre, favorite niya si Daniel eh. Kita naman natin na talagang gusto niya nang gawing pinuno ng lahat. Siya na yung maghari sa buong kaharian, di ba? Ay, hindi naman to the point na hari, kundi siya ang mamumuno sa buong kaharian. So, nag-isip-isip siya kung paano niya maliligtas si Daniel. Kasi nga love niya to eh. Bata niya to eh. Kinuha niya to galing doon sa Juda. Nang magkaroon ulit ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, tingnan niyo yung mga sulsul na mga ito. Alalahanin niyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ng alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Diba? Ang cute. Sobrang cute. Halatang halata mong mga naiinggit tong mga to eh. Verse 16, dahil dito, iniutos ng Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya, siguro bago pumasok si Daniel doon sa den, naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan ng pinaglilingkuran. Oh, di ba? Gusto niya rin maligtasin. Ayaw niyang mamatay si Daniel. At sinabi niya pala, sana talaga iligtas ka ng Diyos na pinapanalanginan mo. So, verse 17. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato, tinatakan nito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ni numan. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog, hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paliw. Kinabukasan, maagang bumangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel,
Mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang mga bibig ng mga leon ay ipinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa iyo. Ito po yung story ni Daniel. Who would have thought na si Daniel na ay makakaligtas doon sa lions din? 'Di ba? Ang galing. Sabi ko nga po sa inyo, alam niyo na tong kwento na to. Kasi kwento to sa mga children's fellowship eh. Sabi pa nga doon, 3 lang yung leon, pero wala naman palang nakalagay kung ilan yung leon dito. Ito po yung sinasabi na grace of God will abound in you in all things at all times, so that you may abound in good work, in every good work. Isang patunay po ito ng sinasabi sa 2 Corinthians 9 verse 8. Pero hindi po sa kapakanan ni Daniel, hindi dahil si Daniel ay mabait. Kaya niligtas siya ng Diyos. Kung hindi dahil ang Diyos ay ang Diyos ng grasya at ng awa. Sino ba naman si Daniel compared sa Diyos, di ba? May kinakantahan si Gama dun sa baba. Kung tayo po ay mapunta sa ganitong klaseng sitwasyon sa buhay natin. Sabi ko nga sa inyo kapag nagbasa talaga tayo ng Bible, nakakahiya minsan yung mga problema natin. 'Di ba? Kasi ang problema ni Daniel, iahagis siya sa kulungan ng mga leon. Naging problema niyo na po ba 'yun? naging problema niyo na kasi yung mga friends niya sa ibang chapter naman ay inihagis naman sa asupre ng apoy. Naging problema niyo na po ba 'yun? Hindi pa. Ano yung mga pinaka-worst nating problema? Kadalasan ang worst na problema natin ay ang kalusugan. Tama, mali? Kalusugan natin, kalusugan ng mga mahal natin sa buhay. Pero si Jesus Christ ay nakabuhay ng patay. At ang sabi ni Jesus Christ na kung tayo ay magpapatuloy, higit pa sa mga nagawa niya ang magagawa natin. Ang sakit ng ulo, anong ginagamot natin? Saridon na nga ngayon, hindi na biogesic eh. Kasi triple action yung Saridon. Di ba? Inuunahan lagi natin kumilos ang God bago siya makakilos sa buhay natin. Inuunahan natin ang sarili nating first aid. Yung first aid na yun, dapat hindi po kasi tinatawag na first aid yan eh. Dapat second aid yan. Dahil ang first aid natin, dapat ang Diyos eh. Di ba po? Ang first aid pa naman namin, Nino, kompleto. May gunting pa nga doon, tsaka may ano pa sila dyan sa sasakyan namin. Kompleto talaga. Minsan mahirap din talagang may first aid ka eh. Yung sinasabi natin na hindi naman masama maging handa eh. Kasabihan po natin itong lahat. 'Di ba? Wala naman masama maging handa. Pero ang problema, kapag dumating yung sakuna, uunahin mo yung paghahanda, yung pinaghandaan mo, bago ka humingi ng tulog sa Diyos. 'Di ba, Nurse K? Pwede ba yun? Wala tayong masyadong first aid. Isa pa to eh. Laging kompleto to eh. May band-aid ka ba dyan, Nurse K? Meron? Oh, tingnan nyo. Ito po kasi ang tao. At hindi po natin kasalanan to dahil nga hindi naman ang Diyos ang naghahari dito sa mundo eh. Ito na po yung pandaya sa atin ng kalaban. Hindi tayo napapakali kapag wala tayong backup. Hindi natin alam na hindi natin kailangan ng backup dahil ang Diyos ang nauuna. Kaya natin kinakailangan ng backup dahil hindi natin inuuna ang Diyos. Yun po ang sad truth, sad reality. Kaya nga siya nasa back kasi nasa likod, di ba? Tapos ang sinasabi doon nung umalis ang Israelites sa Egypt, nasa ng Diyos, nasa unahan. Bilang ulap sa araw at saka, ano sa gabi? Tanglaw po ba yun sa Tagalog? Ano yung Tagalog nung sa, mama? Haliging ulap sa araw at, ano yung sa gabi? Nakalimutan ko yung Tagalog na term. O? Hindi, haliging apoy. Haligi din ba? O, see? Wala po sa likod yun, hindi po nila back up yun, yun lang muna sa kanila sa 40 years nila sa wilderness. Tapos tayo ngayon, nasa sa atin na yung Holy Spirit. Yet, yung back up natin may back up pa. Di ba? Dapat siguro hindi ko dinala yung ano ni Gami, may dinala po kasi ako dito. Sabi ko kasi 2 nights lang naman kami, hindi na ako magdadala ng mga nebulizer, yung mga usual niya. Pero nagdala po ako ng chest strap. Sabi ko, baka mamaya ubuhin. Siguro nga, kasi nagdala ako ng chest strap, kaya inubo to. Siguro sabi ni Ama, baka masayang pagdadala mo anak. Ganyan na. Kakainis eh. Minsan naiinis po ako sa sarili ko. Kasi nga, ganun na tayo nakaprogram eh. Parang gusto natin lagi tayong may,
Anak, magdiwang ka. Andiyan lang iyong mga nina. Charot. Gusto natin lagi tayong ready. At totoo naman po yung sinasabi, hindi masama yun. Hindi naman masama maging ready. Ang masama, lagi mong iniisip na yung readiness mo na yun ay hindi anggad. Yun lang yung point ko. Actually, sinasabi ko po yun sa sarili ko, hindi sa inyo. So, balikan po natin yung 2 Corinthians 9:8. And God, wait lang ha. And God is able to make all grace abound to you. Actually, ulitin po natin kasi kakadating lang nila. Kaya binalik ko dun sa slide. Joke lang, kayo naman. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Ito po yung lagi kong pinapanalangin sa akin at sa ating lahat, na kahit tayo ay pagod, sino pagod? Taas kamay. Taas mo kamay mo, lagi ka nagre-reklamo sa akin. Taas mo kamay mo. Sinong puyat? Taas kamay. Taas mo kayo, para sa'yo talaga to, di ba? Sinong dito yung trentahe? Ano yung sinasabi nilang trentahe na laging kung tayo man ay laging pagod, bagong nanay na feeling, ito pa po, reklamo ko rin po ito lagi. Yung, di ba, pagka nanay ka na, paggising mo talaga magre-revolve, lalo kung ganito pa kalit yung anak mo, doon na siya magre-revolve hanggang matapos yung araw. Tapos, sa gabi, parang ito na lang yung me time ko. Tapos bigla kang may asawa na sasabing, matulog ka na. Puyat ka na naman, matulog ka na. Tapos parang ang sagot ko, saglit lang, ito lang nga lang yung me time ko, pa-scroll lang ako sandali. Oy, hindi ah. At saka ang nakakainis pa po, marriage counseling, harap ng lahat. Inaagaw niya ganun yung cellphone ko, nakakainis kaya yung ganun. 'Di ba? Anyway, so kung feeling mo, kasi ito yung parang, yung term na you're stretched too thin. Alam niyo ba yun? Yung parang wala na, paubos ka na. Pero hindi pala ikaw mauubos. Kasi nga, ang God ang sufficiency mo eh. God is able to sustain you, to fill you, to use you, so that forever pwede kang magmahal, pwede kang mag-serve, pwede kang gumawa ng every good work na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9. So, Ama, maraming salamat po na hindi kayo nagkukulang sa amin. Na ang lahat ng aming pangangailangan ay ibinigay nyo na. Kaya tulungan nyo kami, Ama, na lagi kaming sa iyo aasa, sa iyo kami unang tatawag, sa iyo kami hihingi, at hindi po sa mga sarili naming kakayanan. Salamat, Ama, sa inyong pagmamahal sa amin, sa lahat ng binigay nyo sa amin, sa pagliligtas mo sa amin, sa pagbibigay mo ng kaisa-isa mong anak upang kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Sa inyong banal na spirito, sa inyong salita na ngayon naka-translate sa every language para sa mga nagnanais makakilala sa'yo. Ama, tulungan niyo po kami na naisin din namin na talagang ibalik sa'yo ang lahat ng papuri, ng pagpapasalamat. Tulungan niyo po na mahalin ka rin po namin ng buong puso. Dahil kayo lamang po, Ama, ang nararapat tumanggap ng lahat ng ito, Ama. Kayo ang aming Diyos, kayo ang aming Ama. At turuan niyo po kami kung paano kami mapapamuhay, kung paano po kami dapat mamuhay na nararapat matawag ng mga anak mo. Maraming salamat po sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen! Amen. Ay, 11:53. Wala